malakas yung hangin ngayon. So tatry ko yung performance ni Habsan Black Hawk 1 dito sa ganitong klaseng hangin. Mapapansin nyo medyo may kalakasan yung hangin because of the shear line na tinatawag ng Pag-asa dito sa aming lugar, dito sa Bicol region. May kalakasan. So according to the UAV weather forecast, hindi siya, it's unsafe to fly sa ganitong dito sa UAV forecast. So not good to fly ang nakalagay kasi nga may kalakasan ng hangin. Sinasabi dito ay merong 16 km an hour na wind speed and gustiness of 47 km an hour, and cloudy, super cloudy yung yung kalangitan na 100% ang nakalagay dito na cloud cover. Visibility 10 miles, visible satellites is 11, satellite lock 11. So sa tingin ko mas higit sa 16 km an hour na na hangin. Medyo malakas Papansin nyo yung mga dahon ng puno, may kalakasan siya. Siguro mga mga 25 ganyan, mga 25 an hour to 30 km an hour na na lakas ng hangin. Anyway, try natin si Habsan Black Hawk 1 sa ganitong klaseng weather condition. Malakas ang hangin kasi di ko pa siya natatry sa ganitong kalakas na hangin. So try natin siya. Turn on natin yung battery, top and a bit of long press tube, yun. Alright, tingnan natin yung, check ko lang yung SD card nya. Ayun, meron siyang SD card. Minsan nakakalimutan ko na maglagay ng SD card. So check natin. May malakas na hangin, konting hangin. Tingnan mo yung mga damo. Baba natin. Right, I knew it. I got it. Okay, hindi ko na napapakita yung screen kasi kukuhanan ko naman ng video to. Enter device, I knew it. Enter, okay, I knew it. Preparing to take off, ayan na. So siguro auto na natin. Siguro lang 1080p. Kita nyo ba? 1080p lang. Okay, connected. Lagi siya naka-default sa 4K. Every time na i-turn on mo siya, naka-default siya sa 4K. So gagawin ko lang is 1080p lang. Conservative. 30 FPS. Alright. Okay. Weak GPS signal. Medyo may kabagalan yung pag-lock ng niya, ng pagsagap ng GPS niya because of the condition ng weather. Ulap. And yung parang may konting moist yung hangin kasi because of the shear line nga ng Pag-asa. Parang may hangin na may dalang ulan. Ayun, may 11 satellite lock na. Okay, 11 satellite lock, ready to fly. Ayun So tingnan natin yung performance niya. Record ko. Okay, 1080p lang, conservative. Right, let's check this out. Habsan Black Hawk 1. Matagal-tagal din ako hindi nakakapag ayun na, nakakapag-upload ng content dito sa aking YouTube channel because of the bad weather condition dito sa aming lugar nga. Ulan, hangin. Yan, walang tigil na ulan. Come and go yung ulan. Alright, so ayan yung ano niya, performance niya sa hangin sa altitude na 3 meters. Ayan, medyo gumigewang-gewang na and medyo gumagalaw-galaw na from place to place, pero not that much. Ayan, umahampas yung hangin. Ayun, umahampas. Nakaharap siya sa hangin na actually. Umahampas siya, umahampas yung hangin. Tapos medyo lumayo siya sa take off point.
Although 15 satellite lock, medyo lumayo siya, natangay siya ng konting distansya ng hangin. Medyo lumayo siya ng siguro mga 2 meters. Kasi yung take off niya is from here. Tanda ko dito, ito yung take off point niya. Tapos ito na siya, siguro mga 2 meters na yung ano niya, nag-drift. Lumayo ng onte. Taas onte, tingnan natin. Okay, yung hangin niya is hindi ganun ka ano. Hindi permanent yung hampas ng hangin. So gustiness, may gust. May gust na humahampas. Ngayon mahina yung hangin, kaya makikita natin stable si Hubsan Black Hawk 1. Walang hampas ng hangin. Lapit ko siya doon sa take off point niya. Lumayo siya ng mga at least 2 metro eh. Natangay ng hangin. Okay, kalmado. Baba unti, kalmado, walang hangin. Wala akong nararamdaman masyadong hangin. Kasi yun nga, kaming go yung hangin dito. Anyway, paliparin natin. Palayuin, isalubong sa hangin. Okay. Punta tayo doon sa yun, sa mga ka-buildingan na yun. Ayun, umampas naman yung hangin. Kung makikita nyo guys, oh, yung puno, yun oh. Tingnan natin, saka gusto natin makita dito yung ano niya, yung gimbal niya kung gaano ka-stable. Tingnan natin yung gimbal niya kung gaano ka-stable. Ayun, may warning na nga oh. The current environment has strong wind. Meron nga strong wind nga na detect ng ano, tibay din ah. Okay na rin yung application ng Hubsan ah. May ano na rin, may detection na rin ng strong wind. Na-detect niya na rin. Punta ako sa expert mode, yon. Sport mode to eh, para malakas yung laban niya sa hangin. Yan. Distance is 260, 70. Yan, lapit na siya doon sa Central Business District. Ayun, may lumabas ulit oh. May lumabas ulit na warning oh. Strong signal warning. Okay din to ah. Mala DJI na rin yung application niya. The current environment has strong wind. Please drop. Ayan na oh. Galing na rin ah. Height is 77. Ayun, yung makikita nyo. May ano, may paggalaw-galaw ng bahagya sa mga sanga ng puno. Ayan. So umaga pa lang to guys. Sa tingin ko mas lalakas pa yung hangin habang umaano yung araw. Gumugulong yung araw. I mean habang papalapit yung hapon, sigurado lalakas pa yung hangin. So 751, taas unti kasi medyo may ano na sa signal. So yan, medyo mahangin tayo dito ngayon. Papansin nyo na pati yung application ni Hubsan ano na rin, nag-warning na rin ng strong signal. Ayan, ayan na naman yung hangin no. Pero banayad yung hangin na, hindi siya ganun kalakas talaga. Mild lang siya, moderate lang, mga 30 km/h nga lang. 25 to 40, pero ayon sa UAB forecast is 16 km/h lang.
tingin ko di masyadong nakaka-capture yung wind speed, yung precision, kung gaano ka precise or ka, I just don't know, di ko lang sure. But as far as I know, kasi ramdam mo naman kung gaano kalakas yung hangin eh. Yeah. Ikaw mismo yung makakapag sabi. Mararamdaman mo mismo. Okay. 6 minutes of flight time. 72% battery. Lakas pa rin. Kasi mararamdaman mo naman guys, di ba? Pagka nakita mo sa UAV forecast na ganito lang siya, pero pag sa actual, ikaw yung nakakaramdam eh, ano mo yun eh, matatansya mo eh. In my case, mararamdaman ko, natatansya ko eh. More than 16 km/h to. More than 20, 25 ganyan. And gustiness, mga 40, tama yung sa forecast, siguro mga 40 km/h. So dito pa rin ako sa usual na pinapaliparan ko. Ayan. Maganda rin tong application ni Hubsan eh, kasi makikita mo yung direction ng aircraft eh, kung saan siya patungo eh. Yung heading ng aircraft, ito yung dilaw. Makikita mo yung dilaw. Ayan yung aircraft, tapos may parang ano siya, para may signal siya, yung ray of light sa tip ng aircraft na icon, makikita mo. Tapos pag ginalaw mo siya, ayun, gagalaw din. Ang ganda. Very meaningful. Ayan, tulad yan, ayan mo na yung home point mo, makikita mo na yung home point mo dyan sa gitna oh. Yung home point location mo, makikita mo na. So ngayon direktang nakatutok yung aircraft ko sa home point. Galing. Very nice. Okay, return to home natin. Pindutin natin yung return to home. Take off point. Yan. Return. Okay. Okay, pinag-return to home ko siya. Tingnan natin na yung ano niya, yung precision niya sa return to home niya, na ano siya, na lumilipad sa medyo malakas na hangin. Tingnan natin. Alright. Ano siya, pauwi na. Pauwi na. Tingnan natin kung gaano siya kung paano niya labanan yung hangin pagka gusto niya nang umuwi, and then kung gaano siya ka precise sa take off point niya ngayong sa ganitong weather condition and situation. Ayun, lakas naman ng hangin oh. May pahampas-hampas ng bahaga yung hangin. Tingnan natin. May konting hampas-hampas. Come and go yung yung hangin, yung gust. So saan ba yung take off point? Eto. Ano to eh, tanda ko to, ito, yung parang bato dito. Matigas na bato. So katabi lang ng bato na yan oh. Tingnan natin kung gaano ka precise. Ayun na siya. Alright, 97 meters distance. O yun no, ayun. And altitude of 93 meters. So naririnig ko na si Hubsan Black Hawk 1. And pababa na siya. Ayun, pumuesto na. Inayos niya na yung sarili niya. Para ihanda yung sarili niya para mag-land sa kanyang take off point. Yan, bumababa na. Ang ganda na rin yung technology ng Hubsan eh. Nag-improve na rin yung technology ng Hubsan eh. Software and hardware. Nag-i-improve na rin eh. Moving forward na rin eh. At a fast rate. Anyway, ayan na siya. Altitude 15, 14, 12. Alright, 8. Ayan na siya. Medyo malayo. Medyo malayo sa take off point niya. Ayan o. Ay, medyo malayo. May kalayuan. 2 metro.
Sa tingin ko 2 metro. Yun. Ayun, halos 2 metro yan. Close to 2 meters. Ayun o, close to 2 meters. Stop. Stop recording. Ayun o. Ito yung aircraft o. Tapos ito yung take off point niya. Halos 2 metro nga. Ayun o, ito yung take off point niya. Ito yung take off point niya o. Guys, dito. Yan. Tapos yan yung aircraft. Yan, 2 meters. Kalkulasyon ko 2 meters yung difference. So, ano ba yung lesson niyan? Yung message. Syempre pag magte-take off kayo, kailangan sa malawak na lugar. Siguro mas ano dito, mga twice nito. Siguro mga 10 meters ang radius ng ano niya, ng flying spot nyo, para in case of return to home, may lugar pang pag ano, hindi magka-crash sa ibang bagay yung aircraft nyo. Lalapag pa rin siya, maglaland sa safe na lugar. So at least 10 meters radius yata na ano, na flying spot. Malinis, flat surface, malinis, walang mga kahoy-kahoy, walang mga damo-damo, walang mga ganyang gumagapang na damo. Para safe yung propeller and yung camera, and of course yung overall safety ng aircraft. Alright, so subscribe naman kayo dyan guys. Habsan Black Hawk 1. Yan, test flight ulit.